that truly sets us free, with the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the need, voice of the word, TV. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the world, TV. Maupay nga oras sa aton nga tanan, maupay nga oras sa amon mga televiewers, labi na gulita adto halangyaw, nagpapakabuhi parit aton ekonomiya, Eileen. Maupay nga oras, Eileen. Maupay nga oras, Ate Gina. Maupay nga oras, so gublanit aton mga igka si OFW, yan nga aadtuha lang yaw. Siring pa ni Ate Gina, nagkikita hit aton programa. Sa Eileen, saan naman kita magtikang, pangadilaanay kita para naman niya, kita mabindisyon na din nga aton programa. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Jesus, Good Shepherd, way, truth, and life. Have mercy on us. O Holy Apostles Peter and Paul, Pray for us. Saint John Baptist Scalabrini, Pray for us. Saint Josephine Bakita, Pray for us. Mary Solis of Migrants, Pray for us. mahibayaon ug mahigugmaon nga amay, gindadayaw ug ginsising baka namon, dinhi na nga amon katitiro, hini nga amon programa, kinabuhi ug pagkaurusa han migranteng pamilya Estlihanon. Itinutubyan namon ha imo mga kamot, itamon bugos nga kinabuhi. Bendisyon ni Ginoo itamon buruhaton, idiya ug kusog para maipasamwak namon itpulong nga makakapagdara ha imo kahimayaan. Ipadangat ha amon it imo Santo Espiritu nga asya'y magiya ug maghatag hinlamrag ha amon panhuna-huna ug buruhaton hini nga amon apostolada. Pinaagihan mass media in makaangbit hin paglaom, kinabuhi ug kusog hit nga tanan nga mga OFWs ug ira mga pamilya. Salamat Ginoo hit nga tanan nga mga grasya nga imo inihahatag ha amon ha kinaadlaw nga unta amon permi makarawat it imo gugma. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maupay nga nga oras hit aton mga televiewers. Maupay nga oras nga liwat mga member hit aton bukluran ng migranteng pamilya yan hit aton diocese. Asya nga maupay nga oras, most especially hit aton mahal nga obispo kang Bishop Crispin Vargas nga very supportive nga dahil aton commission. Nga liwat Eileen, nga dit aton director. Yes, Father Dennis, kumusta na po? Magkikita-kita na kita nga katapusan. Asya, kay ordination hiton aton reverend hit aton diocese. So, we are so proud and very happy for this ordination. So, let us pray more nga kuta maging maupay iton aton, maging successful, maging maupay iton ordinasyon nga iton magbibiyahe nga ma-attend tagan kuntahin maupay nga pagbiyahe, protektuhan hirait ira hit aton mga guardian angels. Nga dahil aton mga coordinators hiton aton bukluran. Yes, kung gusto niyo makapag-attend hit ordination nga we are inviting you. Yes, sugad man liwat hit aton mga ano tawag hit kabukluran kung karuyag niyo naman mag-attend, inviting you. So it will be to ordination Eileen anot nga adlaw March 31 at 9:30 Monday 9:30. So saringla kamo, we are inviting you labi na gud mga member iton bukluran, iton aton mga coordinators to witness and to attend hiton ordination ni Reverend Justin J. Mabilangan. We are proud itong mga burunganan. Kami na naman yan na pag-ordinahan nga padi. May hana nga waray ta padi from Borongan, di ba? Opo, asya, Tapos itamon la na araw it prayers nga maging successful. Tapos nga maging maupay galiwat nga padi. Yes, asya. Nga Eileen, igritan aton mga
core group members. Yes, so kumusta na nga atan mga syempre mga uptick nga atan mga core group sugad kan Ate Arlene, kan ani pa daman iti Darling, Better half. si Okay. Kuya Elmer, kumusta? Welcome, Elmer. Sugad maliwat kan Ate Naisi, hay bibiri-visit yan negosyo. Asa ko pala uli kita liwat Aileen makakaginegosyo pero Aileen siguro diri kita tinatagan hinegosyo para bit ka nice kay mawawara gyud kita. Masiring na Bishop pora na din balita basta kan Ate Naisi na-support kami kung ano imo ko candidate imo ano pa daw lain Imo kinabuhi, we are supporting you and we are happy for you. Yes, nga maraman din man kami nga in times nga kinahanglan ka namon hit atan core group ya ada ka maliwat. Nahatakid oras. Yes, sugad maliwat ka da ating malungahi Kuya June. Kumusta na po? Get well soon. June. Tapos sugad maliwat kan Auntie Linda Lang Gomez. Hello po Ante. Friday. Pag kita nga ho kita nga tanan. Ito ating staff. Ito ating staff nagkakameda namon hin. Way of the Cross. Kada Friday at 2 p.m. Pero Uset natin naging bubuhat for how many years na Eileen? Pero nakita. We really are praying for the OFWs and their families for hidden atin diocese. So, pati liwat kan Mergin nga maihanan natin nga diri na hello Ate Mergin. Hello Mergin. Sana haraninit bakasyon maka-join ka haamon. Pati pa liwat shout out nga to kan Ana, get well Ana. Nga da kan Mana Josie, kan Erna, kan Golda. Tapos sugad maliwat kan Ate Idna. Asia. Sana may alaman natin oras pag agrupod. Hopefully yan nga 31 hit yan nga bulan. Oh yes, magkita-kita at ordination. Asya Ngan igrita naman Arlene and aton mga kapadian nga nagbe-birthday. Yes, Happy birthday kan Father Kim Kamura. Kan Happy Father birthday po Padre. Amabi M. Moselaris. Kuanin hiya, retiree na. Opo. Kan Reverend Justin J. A. Mabilangan. Yes. Kasi aton future priest. Pero nalakadlaw, Reverendo. Gupay nga kuan, parang birthday gift. Para iya. Tapos naman imagine, anya birthday, then followed for how many days? Ito niya ordination. Mulot itak na obserbaran, hinanabot ka pa diyan. For era birthday, then after how many days, era anniversary. So, gadliwat, Igrita Eileen, ito may mga nag-anniversary. May pa kuan. Oh yes, an ordination anniversary sugad man ngadto kan Father Jonas Ribamuntan. Happy anniversary. Happy anniversary Padre. Kan Father Joaquin Bertos, si Padre. Junior. Yes, Padre Jack. Happy anniversary Happy anniversary Padre Jack. Sugad man liwat kan Father Joseph Nicolas Junior. Junior ngayon yung Father. So happy birthday Padre. Happy anniversary. Anniversary Father Joseph. Sugad man liwat kan Monsignor Romeo Solidon. Happy anniversary Monsignor. Pero na lang mag-50th hiya. Pwede ba i-mention? 46 years na ba Monsi? 46 years. So 4 years to go. 4 years to go to have a golden celebration. Yes, Monsi. So we are looking forward. So Monsi, ay ingatan natin atin sarili para naman kita makaabot ito nga golden years. Yes. Syempre. Yan advance ordination anniversary liwat Eileen kay buwas era liwat era anniversary. Igrita na laan na hira. Sige. Sugad nga to kan Father. Siring pa ni kanina ni Ate Gina, nag-birthday man si Father Amabe Moslares. So, padre naman, mag-anniversary naman hitiya kanan pagkapadi. Tapos, sugad maliwat kan Father Anacleto Asibias Jr. Happy anniversary in advance. Happy anniversary, Father. Sugad maliwat kan Padre Huberto Picardal, Padre Bito. Tapos sugad maliwat kan Monsignor Lupe Robredilio. Happy anniversary in advance. Siguro kuan na lang tagdali na lang din hira man magya kay magsusuno din ada hira Monsignor Solidon. So haranin it ira golden years. Kuan hi Padre Bito
nag-50th na Yes, niya oo, aniya human na. pagkapani. So susunod in here kay nakikita ko era mga istorya at era kinabuhi. Wow, asyet di da ano. Asi ano Aileen ngan amon we are again reminding hiton mga bukluran para hit aton activities to be more prayerful, to be more closer to Jesus. Ngayon maging binuligang kita hit iba diril through materials pati liwat through hit aton oras through hin iba nga bagay nga pwede kita makabuli nga hit iba nga tao. Saring pa nga let's observe also hiton fasting and abstinence especially during Fridays all Fridays nga niyan hit Good Friday, di ba? Ano yes, Aileen? oo. Diri la kuno fasting hit aton pagkaon kundi hit aton liwat mga buruhaton nga diri dapat buhaton. Oo. So kahit pag pinanlibak nga diri totoo pero siguro pwede kahit kung i-restorya nga totoo because it improves the life of someone. Yes, never nga to the extent nga hihibangon ni isa nga tao. Iwasin na it kung agsub kahit magpinanhibangin kuan yan na iwas sila likay laan ay it kumbaga it imo na laan ay focus it imo pagtuo hit Ginoo. Siya maging maharani kita. So again ang aton mga aktibidades amo ang bisita iglesia pero may na nagbisita iglesia Aileen kay wala hira paghulat nga dahan hitong Holy Week kay churchman era harayo na ang Dolores actually niya ipoposted sunod ang era mga pictures ang Dolores nagkuan na hira nagbisita iglesia kay tikang hira Palo tapos Redemptores Santo Niño tapos may pa usa I think Calbiga tipakadto pala hira Calbiga and then ngadto na Hapalo Santo Niño Redemptores tipakadto pag tipabalik naman hira kadi na ada hira ngan hinahira ano yun hiya? Balanghiga, lawaan, something like that. Linibot hira. Humpay. That was March 15. So, kumbaga, ito, nag-i-enjoy na ka na kay nakakabisita ka nga doon koan, at least nakapapagaan pa nim itim kalooban kay may danim offering nga prayer para nga tuhit aton Ginoo. Asya, may danim mo sakripisyo nga gino-offer para nga dahil asa na nakakapagsunod na kita igin susugo aton maging closer nga dan aton mahal sa Dios nga iya an aton Savior kay daraha iya na save kitan aton mga sala. So usa ini nga visit iglesia usa daman kay na nga tuig usa daman nga jubileo. So usa daman ni aton nga nakakapag pilgrimage hira. So imagine nga tuhirahan Hapalo Cathedral. Nga kumbaga ano pa daw kasi nalibat nga era pag pilgrimage. So kay di ba sugad kun tahaatan nga ano tamaan imo siring Ate Gina nga kumbaga ito nagiging kuanta kay mastering ka kay ano nga kailangan hing bisita iglesia kailangan hing kuan hagrayo nga kuan manadepende it aton kun anot aton gusto hira ngadtuhan Dolores asya nga nagprepare ni ra ngadtuhan kuan kay human naman hirahan dinhihan aton area along Caroline sa ring panira nga Silangan Tipakanhi tapos ngadtuliwatan North tapos ngadtuhan era mga kapilya nga ngadtuhan along the river ginhimo na kumbaga niya kumbaga yan paiba naman outside na heran koan pero in era koan bihinihimo may dala gihapit ang sinisiri nga koan kay may da manera gin susunod kun ano it ginhihimo kada pagbibisita it isa nga ano diri la nga nasiri nga nakadto kahit isa nga simbahan tapos wara la pictorial suget it aton pagbibisita iglesia may da ng prayer rito nga gimbabasa para kun ano it koan hit isa nga kapilya o sa nga simbahan nga imo kinakatuan may adahit mga ginsusunod natin may natin special prayers diri sa pa ni Aileen diri la talaga makadto kita pagbisita o pagparitrato pangilaw actually we visit the church hiton bisita iglesia nga di kita dito may da natin rito tikang palanganit pagtikang napabindisyon na kita so imagine it Dolores siguro last year kinikita ko ni Rakopya mga old na sana era natin na hiparikapi ano kay nakadamo na nira pag pinangkamita but I congratulate nga era gintitipigan an era mga kopya sugad maliwat ate sa Pau nakita dihet era syempre kay bulig man kita ate GC nakita ka era nagprepare na daman this coming Sunday ito ni era bisita iglesia. Tapos
pero itong visit iglesia, nag-encourage kami itong mga bukluran nga mag-join kamo dito iyo Paris Recollection. Yes, oo. Di So, na katedral, tapos na kita. ang katedral, nagkamay-ada kami, hanakalabay ka Sabado. Sabado. So, nag-join nala kami, didahanahan kanan parish. Parish, So, para kunta, instead nga, maglulugaring ang atan bukluran group nga ko ang para diri ka mo madakuan or kasi naman it is scheduled ka pa dian very hectic na dara kay damo it era kinakatuan nga mga kapilya mga parishes nga era hagrani nga bibisitahon or bubuligan hit pangumpisal, so it atan himuon para diri kuan urusan nala para hit kuan kun anit activity didit iyo simbahan nga pwede ka mo maka-join i-join nala naton. Okay. Kun hinuman iton aton kabukluran nga diri banhera kumbaga wala hinanamdamhan rito, pwede ka mo mag-request haam, mabulig kami, mag-guide ha iyo. So, pero ang mga sering panira, ang iba, ang aton mahanahad to pa, kaya nira, hopefully iton kan avid, ay wala pa kaira pakakakuan era invitation na aton. I don't know, maybe they can do it kami data mag-guide. Tapos ngayon naka-experience naman hira, so kare siguro nira, nga hira nala. Picture na let aton, kapara natin mapakita nga talaga, may da nira ginhimo nga nagpapasalamat kami katanan nga mga coordinators nga nagpapasigih iton aton mga aktibidades, nagaguide nga dahil yung mga membro para maging maharani nga dit aton Ginoo Hesukristo. Tama. So, Eileen nga di naman kitahan aton. May naton Eileen mga latest news, most especially number 1 hiunon hiton aton Pope. Yes, tikang talaga yung Vatican News ini nga aton kuan ka buying na naman sumering nga kun ano-ano la. So it aton news ini tikang in Vatican. Nasering didi. Pope Francis is continuing his treatment and physical therapy and celebrating masses at his residence of Casa Santa Marta. The Holy See Press Office noted on Tuesday as it provided updates to journalists on the Holy Father's recovery. The press office also said that Pope continues some work activities, but it is not currently receiving visitors, and that no decision have been made regarding his schedule for weeks to come. So by the giupay aton prayers kumbaga na pinamatian na kay nagpakita hi Pope Francis nga ginawas na hiya nga to hospital aton nga balay Casa Marta pero diri pa hiya pwede bisitahon bisan one-on-one or group diri hiya pwede pabisita kay may da pa niya therapy. So nakabasa nga ni pa kin another latest nga mga news mas bago nga nagpapasalamat gud kita nga Pope Francis naka-recovered. Iginhatag pa aton han Ginoo kay sering pahan yung mga doctors talaga muntik talaga bumigay an aton papa. Yes, kay dako gud talaga itiya kon kay syempre an iya lungs, di ba? Wara na niya usa na let iya lungs, di ba? Ano ating nga nagkukuan. Ta kay respiratory man kumbaga an na kuan hiya may da niya nasreng dide an kuan nga respiratory related may da pa niya physiotherapy especially kung iya voice recovery. Personal prayer talaga nga celebrated mass residence and chapel iya nagkuan nga how Pope Francis. So let's continue with our prayers para hit aton papa for complete healing, for complete recovery. Ibagod it may da papa correct, papa katulad kan Pope Francis. So Eileen nga di na makitahin aton sunod nga news. Albay Church may natin usangan news si unong naman hit aton kalikasan. Yes. Albay Church leaders oppose Mayon volcano lighting project. Oo, kinita kahit siya na asya dit pinaka-in-demand kumbaga kay gingastusan yung pagkagirada ko di man angay. Adi, pamatitalaan nga news Eileen. Wala rin pag-una kay di kita pamamatian. So, Catholic leaders in Albay province are opposing a proposed lighting project around Mayon volcano, citing environmental, cultural, and ethical concerns. In a statement issued Tuesday, Bishop Joel Bailon and the clergy of the Legazpi Diocese denounced
the plan arguing that installing laser and spotlight systems on the volcano's slopes disrespects natures and harms wildlife. While proponents frame the project as a tourism initiative aimed at boosting economic activity, church leaders call it a misguided and unnecessary intervention. Mayon does not need to be lighted up. She needs to be left alone, the diocese said. Mayon is already one of the most magnificent expressions of God's creation, not because of what we add to her, but because of what she already is. To impose artificial light upon her is not to honor her, but to disturb what has been naturally, silently, and majestically proclaimed for generations, it said. Church leaders also raised concerns over the use of public funds, particularly as Albay residents struggle with power outages, inadequate infrastructure, and unfulfilled development promises. It is painful and frankly offensive to see massive public funds being diverted to something so impractical, unnecessary, and cosmetic, they said. What urgently needs illumination are our provincial and barangay roads to prevent nighttime accidents and deter crime, not the slopes of a volcano that already glows on its own. Citing environmental threats such as quarrying, mountain clearing, and irresponsible road construction, the diocese urged the government to focus on these issues rather than what they called a distraction. They also called for broader consultation with experts, environmentalists, and local communities before moving forward with the project. We call on them to reflect deeply on what true development means. The diocese added, "Let Mayon remain as she is, mysterious, beautiful, and free. Let us light up and stead our communities with justice, sustainability, and truth, not floodlights aimed at a volcano that never asked for them." Following the diocese's statement, the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority announced the cancellation of the 500 million project, citing concerns raised by stakeholders and government agencies. Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority also stressed the need to ensure full stakeholder acceptance before proceeding with any similar initiatives. Imagine, Aileen, parahan aton kalikasan. Asa ngay anya na nangyayari hit aton mayon volcano nga sering pa dinabugos na kalibutan usahiya nga attraction. Usahiya dinhipait aton bugos nga Pilipinas usahiyang attraction. Pagbubut ngan pabahin lighting. As sa di nagat kinahanglan akon la kumbaga hakon interpretasyon ate akon lait kumbaga hindi namit need nimhiya bisa nga ni nimhiya kulawan hin kuan nga ya ada na content ito niya makikita ni mo pa na diya mo pa na di may siguro pwede na lait maghimon lighting adi lahit side nga diri ginadako nga bisa na lait nga yater arot it nga tawag tarpaulin na lang ang may ada di det go diri na nga ginadako nga gagastoson man di na laki na sa kay sering pa kay asit na nangyayari sering pa mo pay nala may daan natin itong simbahan itong Diocese of Albay nagpro-protest hira talaga kay iton usa pa mahihibang iton kalikasan ada it mga animals mga birds iton mga gunti dida nga mga tanom mawawara na lugod itira magkakalagpad itira magkakalpad manihirayo so asit yan kikinhanglan nga may saring panim Aileen may niya natural beauty diri na iton angay pamut nga pahin mga lights kay mawawara lugod kay iton magiging attraction lugod iton light. Yes. Iton superficial nga beauty diri na natural beauty kay ate diri net maggagawasin lava kumbaga di matutunaw it dira sayang like nga yater nga imigin kinuan sering pa ni itim gigagastoson nga peret ni Bishop nga
pwede man may da iba nga paggutngan nga project diri na dida. Pwede kada inlight dinhit ira mga kalsada, may da nira iba nga mga problema, hiunong hinlight, hiunong injustice. So dagmo man it pwede gamitan kay ano nga dida pa. So parang dinhi aton liwat bangin mali mahinabuin sugad. Sana diri dinhi mahinabuhat nga sugad nga. Sugad mayon very beautiful na iton iya lugar sa ring panim. He attracts itself. Iya mismo nag-attract na, biri na kinahanglan hinlight nga mag-attract ha iya. Correct. Oo. Bisa na mas maupay talaga natural beauty. Bagay sa pag pinambutangan itim din nga ay burubuwas mamamarong mga aniit ngin mauranan light. Dako pet nga problema at maintenance pahitit ko. Sana po pag huna-hunaan nira makadamo laan ay kumbaga sayang ititon nga era iging kikinuan kung ikakadinalitit mga tao nga nanginginahanglan siring pa. Bisa na lang anit diri nanginginahanglan. Maaram na metit at mga kuan gobyerno ngait aton mga empleyado didaha kuan nga ira mga soul as tigin uungaran. Di na lalo ito dida increase it kuan, salary increase para hit mga kumbaga maka-additional ito. Kaysa na met ito nga yater nga lait, pipira lait nga yater ka kuan wara na. Asya, diba? Alin nga dipakitin atin iba nga news, may da pa natin dida. Yeah, opo. Oo. Unina kay nag-out act din ano pa daw line. Sige lang. Ano nakakuha ka na? Alaanay, adin natin ibang news kanayin. Oo, nasring gini. Cardinal Advencula orders Oratio Imperata for the nation amidst political division. The head of Manila Roman Catholic Church urged Catholics to turn to a prayer as the country faces a time of crisis, conflict, and confusion. Cardinal Jose Advencula of Manila Times said, "The current political situation invites us to transcend our differences and be open to continuous conversion towards truth, justice, and peace. Let us turn to prayer, which is the most fundamental act in our desire for peace, justice, and unity," Advencula said. The Cardinal issued a statement amid that he described as intense events and discourses following the arrest of the former President Rodrigo Duterte. Duterte, who led a war on drugs that killed thousands, is facing a case crime against humanity before the International Crime Court in The Hague. As part of his appeal, Advencula released the Oratio Imperata, or obligatory prayer for the nation. He requested all the parishes in the Archdiocese to recite the prayer daily after the post-communion prayer in all masses starting the third Sunday of Lent. We humbly ourselves and pray in the hope that God will hear from heaven to forgive our sins and heal our broken land, Advencula said. So tama daman liwat ano ating iyakuan kay damo maliwat at nakikisawsaw regarding hinhining atan ko an dapat talaga ipangadita kay damo it kakamay adhen sa ramo kay naghihimuhirahin issue damo na lang nga mga issue nga kaulangan kumbaga kung pababayan ta nalait ighatag ta nalait kung ano man it verdict hit kuan kay mas kun haakon nga part la dadaman ako la dadama it na opinion kumbaga mas maupay ko nalait nga diri kumbaga dinhi hearing iging pakadto na let hit kuan kay para an saramo kunta diri damo it nag-iinaraway kay bisalit diri hit Congress sa Senate igdida nga ni it haroy damot siguro bagin nga ni damot pa rin magkakagawas nga bad words kay diri nakokontrol hiya nakakayakan hiya directly hit ko nga imbis na iiwasan din nga emo news gino-org na ni Cardinal Advencula nga nag-order talaga hiya nga pangandiin teton Oratio Imperata. Asya na nga ni para the nation amends political division para magkaroon sa mamayda natin din peace diri la kumbaga darahit hiton ka nga iton nga na hinanabo maram laman hiya nga lalo na yan mag-election time nga dapat malamragan it atan mga kuan mga kita nga mga tawo nga
mabutos, ang mga politiko nga ada yan nga era posisyon nga maghuna-huna kung ano't maupay nga kung ano dapat ihahatag nga dihit kadamaan nga mahibubuli. So asyanit nga yan na lahanglan ito Oratio Imperata aton permi pangangadian bisanit aton family after our rosary idahasing bahan magtitikang nakita liwat pangadi para hiton Oratio Imperata. So adi pa Aileen aton sa nga news nga medyo kuandaman hiya. Davao Archbishop urges prayer, not hatred as Duterte faces ICC trial. This is a CBCP news. The Catholic Archbishop of Davao has called on Filipinos to reject hatred and division and turn to prayer as former President Rodrigo Duterte faces trial at the International Criminal Court. Archbishop Romulo Valles, in a pastoral message to his flock, urged the faithful to choose dialogue over discord and reconciliation over conflict after Duterte's arrest. At this critical moment in our nation's history, let us turn to prayer, seeking God's mercy and guidance of the Holy Spirit. Valles said, Duterte's trial over his deadly war on drugs has sparked protests and debate across the country. His supporters have rallied against his arrest while families of drug war victims and human rights advocates continue to call for justice. The Archbishop acknowledged that Duterte's arrest has strained relationship and challenges our unity as people. United as one people, we recognize the pain and frustration felt across the land, including the suffering of those who consider themselves victims of injustice in the past, Valles said. While we affirm the importance of accountability, we also extend our pastoral support and prayers to the former president and his family. He being a son of this local church, so beloved by a vast number of our faithful, he added. Valles, who is also former president of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, said the pursuit of truth and justice should be free from partisan political motivations and personal vendettas. He urged the government to uphold due process and respect the fundamental principle of the presumption of innocence. Only through such commitment to justice can true peace be achieved, he stressed. The senior prelate also called on Filipinos to uphold truth, safeguard human dignity, and promote the common good. Oh, imagine, ininhiya usin hiya nga Cardinal Hadavao. So, nanginginyo po hiya, o nangangaro hiya haaton hin prayer nga mawara division. Sana daw la through communication masolbar it katanan nga problema in both sides, iton side ni Duterte, iton anak ton ex-president Duterte nga liwat didihan mga victims, family mga victims nga nag-claim for justice. Asen sinisiring sana la kasaring naman niya nga mangibabaw la iton kamatuuran, mabantayan natin iton protection hiton dignidad hitaw nga ig-promote ta o ig-undong ta iton makakaupay para hit nga tanan as aton dapat pagbuhaton. Ayaw kita pagbuhat nga para lahit loyo kay saring pa an aton President Duterte saring pa niya usa liwat itiya ang anakhan urog na gudi dairahan mga taga Davao usa iya ang anakhan simbahan. So imagine ka mo pahit iya han iya ba comment han iya yung pasamwak han taga Davao nga bishop Aileen, so magpakahurulip it aton niya na mga news mga nangyayari din aton. So magpakahurulip plus pahit aton ti arabot nga election. Actually Aileen yan han January 5 nagpagawas an aton mahal nga obispo Bishop Crispin Vargas han usa nga surat pastoral han aton obispo para han pinili ay 2025. Ini ay linora pa kita pag-discuss siguro. Ibait aton dinhi ibait aton ano interpretasyon. Ibait aton pwede mahipagawas kay we are
member of the church, usa kita nga Katoliko, membro kita hiton simbahan, usa kita apektado hit nga tanan nga may nanabuhin niya nga piniliay. Didadakoy kita nga apektado kay adi man la kita ilarom. Kita man nga ikitya adi nga ilarom. Kita man is mabutos. Kita man it magpipili. So may mga key points nga karayag ni Bishop ipadangat kay gidadakoy nga nakaka-epic nga makaka-affect, makakahatag haaton hinkuan realization. Makakahatag aton hinlight, panhuna-huna, makakabulig aton hin pagpili hiton aton magiging nga dapat nga official nga pwede pumuroko for how many years. So Aileen, may da natin isang key point, kung dire natin matangpos, pwede natin continue sunod. So ang isang key point nga kang Bishop Karayag ipahibaro, actually hadto pa in January 5. So we plan nga, we have to discuss kung haro-harani na para iton tao, para aton mga kabugtuan, labi na iton member migranting pamilya, iton aton mga kabugtuan nga adto halangyaw, pwede liwat hira maka-share nga dahil era pamilya kung ano era hibabatian ha aton. So ano Aileen, pwede natin basahan? Sige. Ang unang key point nga kang Bishop Karayag ipadangat ha aton. Nasreng ni diyan una nga po ani Bishop ano yun hiya butusi ang tao ang tama unina kay ano tawag hindi ko na anon papadako yan butusi ang tama nga mga kandidato itkaragsig na niya basa hala ubos. Sige. Okay. Butusi ang tama nga mga kandidato. Butusi ang mga kandidato nga nakikitaan hin katangkod ug malinis nga binuhatan nga nasasarigan nga nag-aataman han tinuod nga kaupayan han kadam-an ug nananalipod han kalibungan. Ayaw padara han salapi didahan iyo pagbutos lugod pamatii an konsensya. Imagine ini nga una nga key point nga karayag ni Bishop pa aton ikuan sering niya butusi ang tama nga mga kandidato. Paano natin hibabaruan kung niya ang tama nga kandidato para hiton aton probinsya, para dinhit katawhan, sering pa ni Bishop kalibungan aton environment. So, may da natin mga kandidato nga mga bag-o, may da na putag pira na katuig na dida na tagtulo na ka term, bali 9 years kung tulo ka term, may da na pira na katuig 21 years, may da na tag-usa pala ka term. So siguro mga kinikilala natin hira. Kay maiha naman hira nga nagsiservisyo. So gadhit 21 years nga nagservice, makikilala natin hiya kung ano ang iya gimbuhat nga kaupayan para han aton hang katawhan, most especially para hiton environment. Ang nagserbihin 9 years, tulo na ka term nga mayor or board member or konsihal. So ganyan sa nga konsihal, nakatulo na hiya ka term, 9 years. Makikilala natin kung pwede hiya umuswag nga dihan pagka-mayor, kung hiya na kandidato pagka-mayor or pagka-vice-mayor. So kilalaan natin hiyahin maupay. As isa nga key point ni Bishop, kung iton nga atin kandidato na kita nga, ginlinabay-labayan la kita, pinahurot-hurutan la kitahan, iya-auto. Waray gani pag iintindi ko. Waray pag iintindi. Tapos naman, nahururot, gad kay maupay man kalsada nga, iya ginhimo. Iya kuno ginhimo. Kaya siring pa, most iton atin mga leaders, itanihinabo din niya atin, subay nga pagkilala it iba, mga kontraktor. Hiragihap it naghihimo hit atin kalsada. Hira it kontraktor, hira it nagpapay mo, oh yes, dito hira makikita, ay di rin man adit irangaran. Ay siya it isang gimbubuhat. So, ginala ko kung ikaw it kontraktor, ikaw lang gihap, naharurot ka, kay naharurot maliwat, an imo 20%. Saying pa, SOP. Di nga kit maram kung anit nga SOP, binabati ko lang. Asit yan na. So, kilala ata, kung iton hiya, talaga, ungod nga naugop, hit katawhan. Ungod nga naugop, para hiton kadamaan.
para hit kaupayan, hit kadaman. Siguro so ganit 21 anyos na kinikilala ta na itira. Sobra ta na hira nga kinikilala. So, di naliwat kita, pwede nira pagbuangan. Di rin na pwede kita, sering pamit Italian, prende in giro. Di kita nira pwede na berikon. Kay kilala ta na hira for 21 years, for 9 years, for 6 years. So, sit una good nga kang bishop, iging papa abot haaton mismo mga butanti, hikitat mga tao, yan nga pinili ay 2025 ngang kilalaan natin aton bubutusan, aton pipilian, tama nga kandidato. Ayaw kita padara hit ira sa lapi, ayaw kita padara hit ira mga tarhug, ayaw kita padara kaya ako anak-anak iya binuligan para ma-promote. Kay ano nabubuli kay anim ko kalawan kung anim anak na promote iya may gitrabahoan. No? So kay iya na pirmahan ako ng appointment kung na-deserve man la daman So aside ang sinisiring pa sunda it aton konsensya. So, haakon ba, Eileen, haakon nga pag-interpret, sugahit. So, we are, akareg namon, itong aton mga bukluran, most especially, mahibaro hini nga bagay. Ayaw kita kahadlot hintarhug, ayaw kita kahadlot hit ira, salapi nga ira igin, hahatag haaton. Hit ira mga broken promises. Kay promises So ayun nga kita naman aton ikaduhang key point. Nasring didi. Ayaw botos han mga kandidato nga suportado han mga nagmimina, ngan suportado han pagmina o ginuundong han mga kumpanya nga nagmimina. Pag-admi an ira pag mga naglabay nga ginbuhat ha pag-undong han mga kablas o kontrahan mga kablas ngan han kalibungan. Ayaw pag-uwat hin mga pulong. Lugod asay tutuki an mga naglabay nga mga desisyon ngan binuhatan han kandidato han iya pagtagad hin katadungan. Katungdanan. So, may daagad yung mga kandidato nga nasuporta hit mina. So, siguro, gisurat ini Bishop, nga isa nga aton key points, nga aton paghuna-hunaan o isang aton basihan at pagpili. Kaya ako mismo napakianak, may da ba nasuporta? Siguro, iyan igin surat, kay baga konklusyonain, kumbaga may daagad mga aton mga leaders nga nasuporta hit mina. Kay ano nga nagpapasigi iton mina hahumunhon hamanikani. Kay ano nga nagpapasigi. So as what I know, hibang na iton correct pipira na la dito nga barangay. Itaadto. So yan nga ni kuno kay sige man aton oran nabaha na nga daman. Nakikita na nira an effect kumbaga. So aadahitit aton mga igkasitawo kung anon ira masisiring kung nakakaupay ba it nga gimbubuhat nga magkamay-ada hiton nga mina. Ano nagiging effect it aton environment kaya siya mangkunta it aton kinahuhulupan nga baing iton lumunod na la kumbaga iton dila nga era lugar. Pa before it lumunod ay siring pamanin iton nga lugar. Ano ang epekto nga daahan katawhan han aton kabugtuan nga mga taga-Banikani nga mga taga-Humunon? Ano ang naging epekto ha era? Usa anak gimbabaruan ang kabataan nagkakamayda nira pollution. Yes, yan respiratory. Respiratory sana ang iyan ang ninis ko lang ani ang ira mga bado bubsag pagpapauli mga pupla na. Ay ikaduha ang ira tubig nga irimnon na dinulawanan na polluted na diri nahiya na iinom. So ang ira tubig di kang nadidihal ha mainland, di kang nahagiwan. Nga mahal na. Imbes nga pwede la dito sumarok ha nagtutuan nga tubig nagtututurok di kang natural sinasabi ato natural water waray na. Ikatulo ang ira mga tanom sugadhan limon. Imbes nga irat dito an kumbaga production nga mag-upay nga klase kay juice an era mga kuan
compare hit aton din nga pipirala ka Gugutik ko pag dito nira talaga mga magtambo tapos juicy talaga maupay kumbaga ang kuan iton nawawara na diri na halos I remember hadto I think how many years ago 2 years 3 years ago di da merkado kinikita ako ang jeep nga limon nga nga nanidahin mga crate mga dag nga mga sugat nga damo tapos naman hingka mag-upay nga mga limon mag yellow mga green nga mga tikang kuno adto humunon so hi ako kay bag-o pa manlak di pa mga aware masyado kung ano nanihinabo praktikang Indian tinga kuno humunon so I remember dita Italy I am an ex-OFW, maaram itong aton mga televiewers. Dita Italy, ang gigrarasahi nga limon, ityadot mga island, gigdadaggoy, mga juicy. Asa talaga. As it dadto mga limon, pero di gadit mainland, waray gadit kundi. Nga daha mainland, hirit na support, itang tikang dito island, kay na-receive man hirahit enough light. Yes. Siguro iba itong aerosol. Nga bisan ang aerosol, bato-batoon, maupay magigupay ang mga kuanhan lemon may nira dito wine nga lemon may mga cakes may mga candies nga tanan ira nahihimo correct so kung din higin ataman din magigupay gad island dito nga gigupay ton mga lemon so siring pa kung dinhi ginataman it nga gumbagaan aton din industryhan paghanhiunong han limon kay may da naman ante nagpro-produce it nga ni nga kanan lemon kuan lemon juice pero mas madam upait island kun waray kahibang ang aton mga limon dara na hiningamina so yana kilawita iton aton mga kandidato kun hirahin uit nga mga nasuporta hiton mina kay ano nga nasuporta hira diri da kita dira magsisinuportahon kun diri hira nakakakuha inda mga salapi Ngayon usapa diri naton kalawang it aton income hiton aton taxes tikang dida hiton nga mina dirit asyait ang naton pagbasin it aton probinsya kay dako ban hinatag nga tikang hitmina kay nga asitak binabati generally atak binabati nga nahat iton mina kuno dak i-tax nga ginahatag atong probinsya dapat tikang hit aton mga industries dira tikang hiton mina nga nakakahibang hiton aton natural resources hiton beauty hiton island diri ba nga usapa iton didto nadadara kuno padamay pati ito na correct kay diri man diri man kumbaga bugos ginahakot so kada bata dinhi siguro pati ha eskwelahan mag-arab na kun ano na ba kaparaw-paw kadinyo did iton humunhon so I'm really sorry kay nadadara kita emotion about this I'm really sorry about this nakikita taman kung ano ang naging hitsura kay gimpakita na metan una pa an aton humunhon may mga posters so maaram kita kung ano naging effect tapos asya talaga dit kan bishop ginahangyo nga buligan natin nga ayaw digid kita maura-ura kay it effect di malagi na aton ayaw kita butos ibaro ita kun hinuit nga mga opisyalis nga yaada na suporta una ugup hiton nga mina hikita it kadamaan nga tao diri gud kita na ugup hiton nga mga opisyalis so siguro para haakon itak aram ex ka na haak I'm really sorry this is publicly kung sana ngayon usapa era maligin wiwinaldasan it kwarta nga hatag damit mina iginwiwinalda sila nira for tour for pang for bro out for like this dapat das as kikitag da mo ira mga salapi siring may da nga ni aksenira nga kinahon-kahon kunong salapi anak naman may da ba kinahon-kahon nga salapi ora pa makita kay ugaring kay dire man ako it nakakakabkam Asya so asya sinisiring ni Bishop ayaw butos ang primero butosi ang tama nga kandidato at ikaduha ayaw butos ang mga kandidato nga suportado han mga nagmimina nga nasuportahan nagmimina ug igin uundong han mga kumpanya nga nagmimina actually Aileen bago ako nakapagyakan I got also to giwa nakita ka nga kadto nakakaistorya ko iton mga tao iton mga concern nga mga tao so I have many informations about this so di talaga i-deny pero pahiton aton media talaga nang hingad tunakin mga tao nga didihagiwan kung ano nga mina so they are really so sorry about what is happening
didto ha humunhon nga ira pagud na ko kuberan. So Eileen, it aton oras sa adi na kita ginhahabol. It aton iton sunod nga aton mga key points siguro it sunod na nga aton episode na naman natin i-discuss. Baga kung maupay talaga at siya nga at kan Bishop mensahe nga gimpapaabot kaya sinisiring na lang nga bato-bato sa langit ang matamaan, wag magagalit. Asya, pero ipan nga di tahira nga hira magbago. Correct. Kay para maliwat it aton kaupayan talaga. It aton role iton mga bukloran, ipan nga di tahira, ayaw tahira pilia, nga hira it nga ho magdumara hit aton probinsya for the next years. Ipan nga di tahira nga magbago hira, makapanhuna-huna hira, makahatag hirin tunay nga paghigugma hiton mga tao din ha aton ha Eastern Summer. Tunay nga paghigugma. Kay pagpianhatag kaling kwarta, pator, pa-blow out, give this like that what you want. Dirit asya ang tunay nga paghigugma hiton mga istihanon. So Eileen, ngadto naman kita pag-ampo para ang pamilya nga may nagtatrabaho halangyaw. O Ginoo, amayhan nga tanan, bendisyoni ang mga pamilya, hini nga mga nagtatrabaho halangyaw, nga nag-aghat pagbaya, hanira na tawhan nga tuna, para mamiling hinpakabuhi. Hinaot paunta ang mga kag-anak ug mga anak, in maging mabaskog hahuna-huna, paunta ang mga eroy, pinaagi ang pagkaluoy. Eroy nun nga paghigugma ngan paggiya, makainukar hanira mga anak. Hinaot unta ang henerasyon han mga batanon, mahiagian dida ang pamilya, ang mabaskog nga suporta, hantawhanon nga pagtubo, nga tinuod nga pagka-Kristiyano. Hinaot paunta ang kasubo ug kamingaw, imawara, pinaagihan imo baraan nga pulong, ug mga sakramento. Kung makit-an ang kalugaringon nga harayo han iba, nga makaintindi han ira kasubo, paghibalik han mabaskog nga panhuna-huna ug pagkamabaskog han espirituhanon nga kinabuhi para hinmahimyang ug maupay nga relasyon. Hakatapusan pinaagi han Sagrado Pamilya Nazareno, hinaot paunta ang mga pamilya han aton mga kabugtuan nga nagtatrabaho halangyaw in maging tagdara han pagtuo, hugpo nga tagapagpasamwak, diin ang kada miyembro may baruhing pagpaambit ngadtuhan iba, han grasya ug kapawa han Dios, lugar nga diin ang maupay nga sumat magtikang, pinaagihan pamilya, makatagamtam han katalwasan. Ini amon pinangangaro, pinaagi ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Damo nga salamat iton aton mga televiewers. Salamat Yes, Eileen damo nga nga salamat aton Ate Gina. pag-upod. Shout out kan Sister Milin nga ora niya ati abot. So dapat shout out nga hiton San Alfonso Filipino Community of Rome and the Midis Filipino Community of Rome. Pero mihira nagkakalaw ha aton. Wala na kami nga ni pakakuan ha iyohan ano pa daw lain han mga nag-live kung pag-greetings kay medyo kuan kami na fully loaded aton aton mga news siguro ka muliwat very eager ka mo hiton amon pwede amon mga sharing ha iyo. So itong mga nanghihinabo so kinahanglan updated ka mo. So para liwat ka mo makapagsiring hit yung mga kapamilya nga ani ha Eastern Summer naghuhulat itong pinili ay nga 2025. So iton aton ibang views o points niya natin next episode. So sana yun naman kami bantayan kaming Eileen para diri ka mo mabitin kung anong kan Bishop mga pahinumdum para ha aton ngan shout out yot nga tan Lubigas family nga permiher ha aton nagkukilaw ang nga tanan nga mga bukluran ng migranting pamilya. Salamat ha iyo nga tanan ngan iton BWTV. Thank you so much Monsignor Pepe Quitorio. So salamat nagkita liwat kami nga himonse hanhani didahan recollection speaker. Salamat po Monsi. So go pa yan imo sharing. Ngan salamat kan Renzo, Anhiana, kan Edgar, kan Chemuel. Salamat ta iyo nga nag-assist ta ni Eileen. Thank you so much po. Thank you so much. Ngan liwat kan Sister Ann, coordinator hiton communication. Hayo nga tanan. Salamat po. Eileen, pangadi naman kita para kita updan na aton guardian angel. Arit aton, may uli kita aton mga panimalay.
Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. From all sins and dangers, Deliver us, O Lord. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With the truth that truly sets us free, with the light that leads the blind to see.